ta sa Ginoo kay gitagaan ta niya tion aron sa pag-worship sa atong buhi nga Ginoo. Hallelujah. Atong awitan siya, ato siyang daygon, pasalamaton atong buhi nga Ginoo. Hallelujah. Magapasalamat kami Ginoo. Kanimo lamang. Hallelujah. Magapasalamat kami kanimo. Ginoong Jesu-Kristo, pagkamaayo mo. Iani-ani kalibutan, aron gabing may kaluwasan. Amayan ka nga pasidunggan. Dinig yun kabayran ang maayo mo. Dinig kahitoknan ang kaanya mo. Ginoong Diyos na nabiganghanan, labaw ka sa tanan. Angayang kasamatan, dawat ang akong mga pagdahil. Ingon sa mahukot nga insenso. Bakay na ba? Bakay na ba? Sa imong trono, upahimaya ka, upahimaya ka, upahimaya ka, upahimaya ka sa pagsimba. Amen! Magpasalamat kami kanimo, Ginoong Jesu-Kristo. Pagkamaayo mo, niani kay kalibutan, aron kami kay kaluwasan. Angayan ka nga pasidunggan. Dinig yun kabayran, dinig yun kabayran ang naayo mo. Di mahigop na ang kaanya mo. Noong Diyos na labing gamhanan, labaw ka sa tanan. Angayan ka salamatan. Dawat ang among mga pagdahil. Ingon sa mahupot nga insenso. Bakay na ba diha sa imong trono? Upahimaya ka, upahimaya ka, dawat ang among mga pagdahil. Ingon sa mahupot nga insenso. Bakay na ba diha sa imong trono? Upahimaya ka, upahimaya ka, upahimaya ka sa pagsimba. Upahimaya ka, upahimaya ka, upahimaya ka sa pagsimba. Hallelujah! Mahimaya ka, Ginoo. Salamat, Kristo. Salamat. Hallelujah. Yes, Lord. Magadol kami kanimo, Amahan. Tuol kami kanimo, Amahan.
Magadaygon ka. Hallelujah. Magadaygon ka. Magadaygon ka. Tuol kami kanimo, Amahan, sa pagpaubos sa among kaugali mo. Kaluol kami kanimo, Amahan, sa pagpalaan sa among mga pagdaing, magasingit, mag-aawit, sa pagmayang, magadaig, magalukso, magasayaw, magakamot, igabayaw, magasingit, mag-aawit, sa pagmayang, magadaig, magalukso, magasayaw, magakamot, igabayaw. Jesus, magadaygon ka. Magadaygon ka. Magadaygon ka. Magadaygon ka. Magadaygon ka. Jesus. Hallelujah. Jesus. Atong daygon, atong buhi nga Dios. Ato siyang simbahon, ato siyang kantahan sa tibuok na tong kasing-kasing. Sa kalistanan ko, kasakitan man, kanimo Ginoo. Magaduol ako, mga problema man, mga pagsulong.
Mayong hapon sa tanan, para sa mga Bisaya. Mayong hapon man da sa mga Ilonggo. Kumusta ka mo da? Magandang hapon po para sa mga Tagalog. Nahimbag nga malum kada kayo amen para sa mga Ilocano. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh para sa mga Muslim. And good evening everyone. I'm Pastor Jerwin and thank God sa binigay niyang opportunity na makapag-share muli ng kanyang mensahe ngayong hapong ito. But before we start, tayo po ay pansamantalang manalangin. O dakila naming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa oportunidad na ibinigay niyo sa amin upang mag-aaral ng inyong salita. Aming dalangin, Panginoon, na inyo po kaming gabayan through the working and the power of the Holy Spirit. Enable your servant, Lord, use him as your mouthpiece this evening or afternoon to share your word. And Lord, may your word take root deeply and help us, O God, to live a holy and righteous life. Help us, O God, to bear much fruit so that people around us will know that the God that we are serving is the one true God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. One of the most neglected person of the Trinity ay walang iba kundi ang Holy Spirit. Oftentimes, or many times, we talk about God the Son. We also talk about God the Father. But the most, as I have said, the most neglected person of the Trinity is the Holy Spirit. We know and we believe that we have only one God in three persons. Okay? Isang God lang in three persons. I have explained that to you last time, kung bakit sila tinawag na one God pero tatlong persona. And this afternoon, let's talk about the Holy Spirit. The Holy Spirit is really important sa life ng isang believer. That's why this afternoon, pag-aralan natin ang works or role ng Holy Spirit or ministry of the Holy Spirit in the life of a believer. Now, don't get me wrong. Dahil ang work or ministry ng Holy Spirit or role ng Holy Spirit ay different pa po ito sa gift of the Spirit. Magkaiba po yun sila. Ang work, role, or ministry of the Holy Spirit ay iba pa sa gift of the Spirit. Dito muna tayo sa work, role, or ministry of the Holy Spirit. So, the question is, what is the role or the work or the ministry of the Holy Spirit in the life of the believer? Number one, actually marami po ito, but let me give you only 4 ngayong hapon na ito. Habang nag-aaral ako ng ministry, works, or role ng Holy Spirit, nalaman ko na more than 10 po pala iyon. Kaya kung tatapusin natin, sobrang haba. So let me give you 4 lang po ngayon. Number 1, na work, role, or ministry ng Holy Spirit sa life ng isang believer is the Holy Spirit regenerates a spiritually dead person. Again, the Holy Spirit regenerates as spiritually dead persons. Ano pong ibig sabihin ng regenerates? The word regenerates means to born again or mabuhay pang muli. Now, spiritually speaking, dinescribe ng Biblia na tayo pong lahat ng mga tao, because of the sin ni Adam and Eve, because of that sin, we are described by the Bible as spiritually dead. Patay tayo spiritually. Ephesians chapter 2, verses 1 to 5, the Word of God says, "And you were dead in trespasses and in sins, in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, among whom
we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath like the rest of the mankind. But in verse 4, sabi niya dito, but God, being rich in mercy, because of the great love which He loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace, you have been saved. So malinaw po na sinasabi ng Biblia na ang isang taong hindi mananampalataya, tayong lahat po actually ay tinatawag na spiritually dead. Tayo po ay spiritually dead. Ang isang taong patay, halimbawa lang po, physically dead na person, ang isang taong patay, kung meron ng patay dito sa harapan natin ngayon, kahit anumang suntok-suntok mo sa kanya, paluin mo man ng tubo, or kurutin mo man yan, hindi talaga yan siya magre-respond. Dalhan mo man siya ng paborito niyang pagkain, masasarap na pagkain, hindi talaga yan siya magsasabi na, ang sarap naman yan. Bigyan mo man yan ng $1,000,000, hindi talaga yan magre-react dahil patay siya. And spiritually speaking, ganyan po dinescribe ng Biblia ang ating spiritual na pamumuhay nung tayo ay wala pa sa Panginoon. And no wonder why, nung hindi pa tayo mananampalataya, kahit gaanong invite sa atin pumunta sa simbahan, wala tayong desire na pumunta sa simbahan. Wala tayong desire sa mga spiritual matters. Wala tayong appetite sa mga gawain na pang-spiritual dahil tayo ay patay. Spiritually dead. I can still remember na nung ako ay hindi pa naman mananampalataya, kahit na gaano pag-explain sa akin ng Word of God, hindi ko talaga maintindihan. And that's the reason why, bakit hindi natin maintindihan dahil tayo ay patay spiritually. But because of His great love, anong sabi ng Panginoon? But God being rich in mercy, because of the great love with which He loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved. So again, ang spiritual po natin na katayuan sa harapan ng Panginoon ay patay. We cannot hear, we cannot feel, we cannot talk, we don't have that ability to respond. So ano ang ginawa ng Panginoon? Through the working of the Holy Spirit, ang Holy Spirit po ay bumuhay sa ating espiritu. Ang tawag dyan, born again or binuhay kang muli. Ang tawag dyan, in other words, is regeneration. Yan ang work ng Holy Spirit. Nabuhay kang muli. So yan ang number 1 na role, ministry, or work ng Holy Spirit. Ang pagbuhay sa isang patay na espiritu para magkaroon ng ability to respond to the spiritual things or spiritual matters. Pangalawa po, what is the Holy Spirit's work, role, or ministry in the life of the believer? Secondly, the Holy Spirit convicts a sinner. The Holy Spirit convicts a sinner. Sa pag-aakala natin, well, sinasabi po sa Biblia na to be a believer is to accept Jesus Christ as our Lord and personal Savior. Wala pong problema doon. At ako po ay naniniwala doon. Pero ang iba,
meron pong naniniwala na ang pag-accept kay Jesus Christ ay sarili mong kakayanan or sarili mong desisyon. Well, in fact, ang sinasabi ng Bible ay hindi po actually. Anong sabi ng Bible? The Holy Spirit, it is the Holy Spirit convicts a sinner. In John chapter 16, verses 7 to 8, sabi ng salita ng Panginoon, nevertheless, ito po yung time na kung saan si Jesus Christ ay nagpaalam na sa kanyang mga disipulo na siya ay pupunta na at babalik na sa langit. At ang kanyang mga disipulo ay nangangamba dahil wala na ang kanilang master. Pero kinomfort sila ni Jesus Christ sa John 14, sinabihan nga sila na, in my Father's house have many mansions. If I will go and prepare a place for you, okay? So kinonfort sila ni Jesus Christ. And in John chapter 16, sinabi ni Jesus Christ dito na meron kapalit sa kanya. Anong sabi niya dito? In John chapter 16, verse 7 to 8, nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper, which is the Holy Spirit, will not come to you. But if I go, I will send him to you. And when he comes, he will convict the world concerning sin, righteousness, and judgment. So sino itong he? It is the Holy Spirit. So gawain pala ng Holy Spirit is to convict the world. By the way, ang salitang world is hindi po ito literal na mundo, kundi it is talking to people, okay? So, ibig sabihin to, gawain ng Holy Spirit ang pag-convict ng isang person. Kaya pala, na-realize natin, before tayo tumanggap sa ating Panginoong Jesus bilang ating sariling Panginoon at tagapagligtas, na-realize natin na tayo ay makasalanan. And therefore, dahil makasalanan tayo, kailangan natin ng tagapagligtas. Again, bakit natin na-realize yun? It is because of the Holy Spirit who convicts a person. Again, hindi po ninyo sariling desisyon, kundi ang Holy Spirit ang nag-convict sa iyo at nag-regenerate sa iyo. And that's the reason why you have realized that you are a sinner. Therefore, you need a Savior. So yan po ang unang dalawa na work, ministry, or role ng Holy Spirit is the Holy Spirit regenerates a spiritually dead person. The Holy Spirit convicts a sinner. And the third one, the Holy Spirit seals every believer. The Holy Spirit seals every believer. Ephesians chapter 1, verse 13, sabi ng salita ng Panginoon, in Him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in Him, were sealed with the promised Holy Spirit. Okay? Again, in Him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in Him, were sealed with the promised Holy Spirit. The moment you believed in Jesus Christ, because the Holy Spirit regenerates your spiritually dead spirit, and because the Holy Spirit convicts you because of your sins, tumanggap ka sa Panginoon, and the moment tumanggap ka sa Panginoon, you were sealed by the Holy Spirit. Ang mga seal po ay ginagamit yan sa mga legal na mga matters, especially sa mga papers. Sinisilyuhan po yan. At yan ay patunay na talagang pagmamay-ari mo ang isang bagay. And you know, the Holy Spirit actually
seals every believer na tumanggap kay Jesus Christ. Meron tayong selyo ng Holy Spirit, and this verse is enough para patunayan na ang ating salvation ay hindi nawawala. Dahil kung nawawala ang ating salvation, ibig sabihin natatanggal ang seal ng Holy Spirit. Hindi po ako naniniwala na ang salvation ay nawawala. Pero naniniwala din po ako na merong mga Christians na hindi talaga totoong ligtas dahil hindi nakikita ang pagbabago sa buhay nila. But kung ikaw ay tunay na mananampalataya, ang ministry, isa sa ministry ng Holy Spirit is to seal you. Okay? To seal you, at yan, ang Holy Spirit ay magpapatunay someday kung ikaw man ay kukunin ng Panginoon, yan siya ang magpapatunay na talagang ikaw ay totoong mananampalataya because of that seal. Fourth and the last sa ngayon na pag-aaralan natin is, what is the Holy Spirit's work in the life of the believer? The fourth and the last sa ngayon na pag-aaralan natin is the Holy Spirit sanctifies the life of the believer. The word sanctifies or sanctify means to set apart, to make holy. Now, the moment you receive Jesus Christ as your Lord and personal Savior, ang role ng Holy Spirit is to set you apart, to conform to the image of His Son or of Jesus Christ. So ang role pala ng Holy Spirit, hindi po biglaan, but ang role niya is to make you like Jesus Christ. Hindi po sa mukha, but to make you like Jesus Christ in character, which is ang character ni Jesus Christ is loving, okay? Ano pa, merciful, kind, at kung forgiving, at kung ano-ano pa, ang dami. Yan ang kanyang character. At ang priorities niya is spending time with the Father, prayer, ministry, evangelism. Yan yung kanyang character. Marami din po. So ang work pala ng Holy Spirit is to sanctify you para ang character mo maging parehas ng character ni Jesus Christ. At ang priorities mo maging parehas ng priorities ni Jesus Christ. Pero I would like you to know na hindi po yan biglaan right away. Okay? Hindi po yan biglaan. Unti-unti kang sinasanctify ng Holy Spirit para maging kagaya ang character mo sa character ni Jesus Christ at para maging ang iyong priorities ay magiging priorities ni Jesus Christ. And did you know what? Ang Holy Spirit, since na siya ay nag-sanctify, merong tatlong phases of sanctification. Phase 1 ng sanctification is this, the positional sanctification. Okay. Second phase is the experiential sanctification. The third phase is the final sanctification. So isa-isahin po muna natin ito. Ang positional sanctification means from being children of the devil, okay? Dahil yan naman talaga ang pagka-describe ng Biblia as you can read in John chapter 8 verse 44. Mababasa po ninyo yan sa John chapter 8 verse 44. From being children of the devil to a children of God, John 1:12. Okay? Yan po ang positional sanctification. Na noon, ikaw ay anak ng Diablo dahil ang sinusunod mo, ang master mo ay siya, pero nung kinonvict ka ng Holy Spirit, na-regenerate ka ng Holy Spirit, tumanggap ka sa Panginoon at sinil ka ng Holy Spirit, ikaw ay binigyan ng tatak ng Panginoon na maging anak niya. John 1:12, but as many as receive Him, to them He gave the power to become children of God.
So yun, positionally, from being a children of the devil to a children of God. And from being a sinner, deserving of God's wrath, to being a beloved children of the Father. Makikita po natin yan na yung contrast sa Ephesians chapter 2, verses 2 to 3, and 1 John chapter 3, verse 1. So, yun po ang positional sanctification. Na positionally, na-set apart na tayo. Iba na tayo noon kaysa ngayon. Binago na tayo ng Panginoon. Yan ang positional sanctification. So balik naman tayo sa experiential sanctification. Anong ibig sabihin ng experiential sanctification? Yung mga nangyayari sa life mo ngayon, mga trials and testing sa life natin ngayon, inalaw yan ng ating Panginoon for us to experience dahil through that, madedevelop ang ating character. Through our experience, natututo tayo sa ating buhay. Nare-realize natin kung ano yung mali. And that's the reason why God allowed us to experience such things like trials, testings, persecutions, and problems in life. Dahil ang purpose niyan is to experience, to sanctify us experientially sa mga na-experience natin sa life natin. And the last one na phase na sanctification is this, the final sanctification, which is, ibig sabihin na niyan, pag kinuha tayo ng Panginoon, doon sa langit, that's the final sanctification. Ang ating katawang ito, na panglupa, ay ita-transform ng ating Panginoon into a glorified body, a body which is fit in heaven, and doon talaga ang final or ultimate sanctification. So yan po ang apat na works, role, or ministry ng Holy Spirit. As I have said, more than 10 po ito, but sobrang haba kung tatapusin natin. So let's sum up this. The Holy Spirit's work in the life of the believer is the Holy Spirit regenerates a spiritually dead person. Secondly, the Holy Spirit convicts a sinner. Thirdly, the Holy Spirit seals every believer. And the last one, sa ngayon, is the Holy Spirit sanctifies the life of a believer. Tayo po ay manalangin. Panginoon, muli kami ay nagpapasalamat sa privilege na binigay niyo sa amin upang makapag-aral ng iyong salita. Tunay nga, Panginoon, ang iyong salita ay talagang napakahiwaga. At salamat, Lord, for the wisdom na binigay ninyo sa inyong servant, for using him as your mouthpiece. Lord, para mag-remind sa amin kung gaano kaimportante ang Holy Spirit sa aming life. Lord, help us na i-apply ito sa life namin. And we thank you, O Holy Spirit, for your role, for your ministry, for your work in the life of a believer. It is our prayer that you will continue to sanctify us, that our character should be like the character and the priorities of our Lord and Savior, Jesus Christ. So Lord, we thank you. And I continue to pray for our brothers and sisters that are not here, even hindi kami magkakasama physically. But we thank you, Lord, for technology na kung saan we can worship together online. I pray saan man sila naroroon ngayon, sa kanilang mga bahay, sa lahat ng nakikinig ngayon, I pray, dear God, that you will bless them and spare them from any harm, sickness, and all kinds of diseases in the coming days, especially, Lord, for this virus. I pray, dear God, that you will bless the works of their hands, especially sa mga nag-work ngayon, and even, Lord, sa mga walang work, I pray that you will supply
everything that they need, especially makakain, O God. Every day, I pray na ikaw ang magbigay ng pagkain, maglagay ng pagkain sa kanilang mga tables para sila ay makakain at mabusog. Ikaw din, Lord, ang mag-bless sa kanila, sa mga plans nila, at ikaw din, Lord, ang pa-realize sa kanila na sa mga nangyayari ngayon, you are still in control at mag-encourage yun sa amin, Panginoon, na mas lalong lumapit sa inyo dahil wala namang ibang makakatulong sa amin kundi ikaw lang. And now unto Him who is able to keep you from stumbling and to present you before His glorious presence without fault and with great joy, to the only wise God our Savior be glory, majesty, dominion, and authority through Jesus Christ. And all the people of God all together say, Amen and Amen. Again, magandang hapon po sa lahat at dyan po nagtatapos ang ating online Filipino service. Thank you and God bless. My soul cries out for your presence.